Hello po, magandang hapon. Update po tayo dito sa project namin sa phase 3. Malapit na rin po siyang matapos. So, kinukumpleto na lang po namin yung mga pintura na gagamitin dito sa front extension ni ma'am. Yung nakikita nyo pong gray is epoxy primer gray po yan. Yan po muna yung una namin nilalagay bago kami mag-final paint. Ang purpose po ng epoxy primer is para hindi rin siya agad kalawangin. Ayan, para may kakapitan din po yung ating pinaka-final paint dyan. So, kumbaga parang pag gumawa tayo sa loob, yung pinaka-wall natin, nilalagyan natin ng flat paint. Tapos, magpa-paint tayo ng final paint natin. So, same lang sa may gate, sa mga bakal. Maglalagay muna tayo ng epoxy primer. Merong kulay pula, merong kulay gray. Sa amin, ang ginagamit namin is yung kulay gray. Ayan po. So, bali ito po is kulay brown. Itong mga to, kulay brown po yan. Tapos itong isa na to, tsaka dito, is gold. Gold po ito. Ito gold. Ayan, ito po gold yan. Tapos the rest is brown. So, mas gusto na lang ng mga clients ko yun na nagkakaroon ng combination ng color. Kasi nga, kung isa lang, parang hindi mo naman na-emphasize yung pinaka-design ng gate. So, kung ganito, pwede mo siyang paglaruan ng at least 2 to 3 colors combination. Ayan po. So, waiting lang po tayo sa pintura kasi pinapatimpla pa po. Ayan. Pero parang kahit nga ganito nga po yung pintura niya, oh, ang ganda na rin po niyan tingnan. Ayan. So, yung painting works po natin dito, halos nasa 90% naman na. Kumbaga, more on retouching na lang po kami. Dito sa side na to, napinturahan na rin ni Kuya Joseph yan. Ayan, may nagre-laser sa loob. May nagre-laser, ayan. Kinukuha niya yung sukat. Ayan po, may laser tayo dito sa loob. So, eto po. Yung pintura po dito, pinapatimpla po namin yan sa all home. Pati rin po eto, pinapatimpla rin po namin yan. Sa all home na lang po kami nagpapatimpla para malapit lang. Tapos yung spandrel ceiling po natin, sa mga susunod na araw, once na nag-install na po kami ng mga pin lights dyan o surface type na ilaw, lilinisan po muna natin siya kasi may mga tumalsik na rin po siya ng mga alikabok. Ayan. Tapos ito po dito sa may main door natin, ayan, napinturahan na rin po ni Kuya Joseph. Pero first coating pa lang yan. I-retouch na lang po namin siya pag iti-turn over na namin sa may-ari. So, bali nung mga nakaraan, meron akong mga short videos na naka-upload lang siya sa page. Sa YouTube kasi, hindi ako gaano makapag-vlog gawa ng mag-upload ako sa page, mag-upload ako sa YouTube. So, minsan, meron akong upload sa YouTube na patayo. Kasi yun na nga rin po yung kuha ko dito. Ayan. Pero ito nga, sisipagan tayo today kasi halos malapit na rin po itong matapos. So, yung front extension po natin, pinturado na po yan lahat. Tapos yung mga bintana, lilinisan na lang. I-retouch na lang po yung bintana natin. Then, mag-i-install po tayo ng mga accessories. Ayan po. Yung tiles po natin dito, lilinisan din po natin yan pag malapit na natin i-turn over sa may-ari. So, medyo, yung sa unit nga po ni ma'am, okay lang din siguro may delays kasi merong mga changes, may mga pagbabago si ma'am na sinasuggest sa amin na buti na hindi pa namin nagawa, at least na ihahabol namin. Tapos ito na nga po, pipinturahan. Ito pa meron pang ano. Pipinturahan na rin po yung ating main door. Chocolate brown naman po yung pintura dyan. So, nilinisan muna, tinanggal muna yung mga tumalsik na semento. Ayan.
So, yung buong unit po is pinturado na. Dito sa part na to, maglalagay po kami dito ng TV console. Ayan, kaya blanco pa yan. Tapos dito nga po, tinuloy na namin yung pagkikisame. Maglalagay po kami dito ng cove ceiling, pero sarado yung pinaka-cove niya. Ang ilalagay po namin is cornisa. I-check ko kung anong tawag dun sa ceiling na yon. Ito po kasi is cove. Yung dito po may tawag dun, nakalimutan ko lang. So, bali, ang majority na gagawin na lang po talaga namin dito is yung cabinet. Yung cabinet po dito, ayun, no? So, baka po by next week, si Ray na po mag-start ng cabinet dito. Ayun, nagdagdag nga po pala kami ng kasama namin sa team. Bali, 4 po pala ang nadagdag. May 2 pa lang helper, tapos isang welder. 3 lang pala. 3 lang pala kasi yung isang helper is hindi na pumasok. So, buti na nga lang po is meron nakuha si Ray na isang helper. So, siya na lang po yung in charge sa ating mga welding works. So, doon po sa mga kantuhan na yan, ayan o, nagpalagay din po si ma'am ng kornisa na, ayan, sa mga kantuhan kasi gusto ni ma'am sarado yung mga dulo-dulo na yan. So, same lang din yung pintura natin sa taas. Meron din po doon sa may pinto, ayun. So, dito po sa unit ni ma'am, bukod po sa cabinet na lang ang kulang, linis, tsaka retouch na lang, tapos install ng mga accessories. Ayan. Same lang po sa bathroom. More on, ano na lang po ito, install ng mga accessories. Tapos dito po sa taas, napahira na rin po ng pintura o unti-untiin na po na papahira ng pintura. Tapos, i-retouch na po yan pag malapit na talagang matapos. So, ito po talaga ako nakakapagod kasi pag nag-upload ako sa page, kailangan po nakapatayo po yung ating kuha. Pag sa YouTube naman, naka-landscape. So, medyo doble trabaho po sa akin yun. Pero ayun nga, basta carry pa ng power, sige. Sige lang. Sa taas naman po, halos okay na. Yung ating pinto, may pintura na. Yung mga bintana, yung ibang bintana, may pintura na. Lilinisan na lang po yung mga salamin. Tapos, i-install na lang po yung mga ilaw. Ayan. Tapos, yung mga blinds po, ako na lang ang in-charge. Sabi ni ma'am, ako na lang daw bahala kasi busy rin yung anak niya. So, ayan. Okay lang naman kay ma'am. So, bali, pag malapit na po namin itong i-turnover, magkakaroon pa po kami ng retouching. Ayan, andyan pa po yung ating mga pintura. Tapos, panghuli na po natin ilalagay yung mga doorknob, yung ating stopper, panghuli na po yan, pati yung mga outlet, tsaka switch, panghuli na po yan. So, i-shoutout ko lang po pala yung mga family and friends ni ma'am na nag-aabang po dito sa unit ni ma'am. Continue po yung gawa dito, hindi lang po kami totally pa nakakagawa. I mean, hindi pa nagagawa yung cabinet, pero may nagpipintura po dito. May nagpipintura. Ayan o. So, yung taas naman po, kitang-kita naman po is accessories na lang po ang kulang. Ayan, konting retouch na lang, konting linis. Pero yun nga po yung sabi ni ma'am, ang importante is halos buo na po yung unit niya. Pero syempre nakakahiya din po na hindi pa namin siya matapos-tapos. Yun nga po, nagkaroon lang kasi ng problema. Yung kasama po namin sa team is hindi pa nakakabalik. So, hinihintay namin siyang bumalik kasi wala pa rin paramdam eh.
So, nag-add na nga po kami ng welder, tsaka 2 helper. Tapos, yung kasama dati ni Ray, si Kuya Bok, babalik po daw etong katapusan ng November. So, hindi ko alam kung baka sa row house ko siya doon ko siya sa row house i-assign kasi all around po yun eh. Halos pareha sila ni Ray ng Rango, para silang mga foreman na sila, parang ganon. So, abangan po natin si Kuya Bok. Dati po siyang kasama ni Ray, nung nag-uumpisa pa lang po kami. Ayan, ang hirap lang mag-video kasi ang dami pong projects. Ulit. May Facebook, may YouTube. Pero kailangan po kasi sipagan kasi may sweldo ka naman sa YouTube. Diba? Kaya ulit. So, dito naman po ako sa kabilang unit mag-update.